Hello, Audrey! I'm Angel at nandito po tayo ngayon sa San Antonio, Zambales. Welcome to my humble home. Tara, pasok tayo! Ito kasing bahay na to, dati pa lang kasi pangarap na ng mother ko na magkaroon kami ng rest house. Kahit nung nabubuhay pa yung father ko. And then nagkataon lang na ngayon ako nagkaroon ng chance para ipagawa to dito. So ngayon sabi ko kung halimbawang gagawa ako, kailangan kasama sila doon sa gagawin kong bahay. Kumbaga hindi lang ako yung magbe-benefit, pati din yung family ko. Isa din sa mga dahilan kung bakit gantong style yung ginawa ko. Kasi doon kasi sa Laguna, meron kaming 3 kwarto. So hiwa-hiwalay kami. And then, nung nawala yung father ko, parang nagsama-sama kami sa isang lugar. And then, mas na-feel namin na mas safe kami doon, tapos mas komportable. So sabi ko, kung sakaling gagawa ako ng bahay, hindi na malaki. Kahit maliit, basta sama-sama kami. At hindi naman kami congested, tapos maaliwalas, siguro okay na sa akin yun. Hi, I'm Aldrin Zapanta, but you may call me Angel. So I'm an event stylist. Originally from Santa Rosa, Laguna, ako nakatira kasama ng aking family. Dito sa San Antonio, dito pinanganak yung mother ko. And then sabi niya sa akin, sana dumating yung time na magkaroon kami ng rest house dito kasi every mahal na araw napunta kami. Tapos nakikituluyan kami sa mga kamag-anak namin. Na-realize ko parang nakakahiya naman na may kasama akong mga relatives or mga friends na galing sa Laguna, pupunta dito tapos makikitulog. Mas komportable ako na dun mismo sa sariling bahay namin siya patutuloyin. Nagpatayo ako dito ng bahay, dito sa San Antonio, kung saan mismo ipinanganak yung mother ko. Tapos dito na rin ako nagstay kasi mas na-feel ko na mas magiging successful yung business ko. Kasi doon sa Laguna, medyo congested na rin, marami ka na rin kakompetensya. So ngayon sabi ko, dito ko na lang i-introduce yung business ko as an event stylist. Gusto ko kasi talaga malaking bahay. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na parang minsan merong mga bagay na hindi naman natin kailangan sa loob ng bahay or hindi naman natin kailangan ng sobrang laki kasi minsan hindi naman natin na-utilize. Nung nagkaroon ng pandemic, parang yung maliit na space, naging malaki siya para sa amin. Kasi magkakasama kami ng family ko, tapos parang feel namin na safe kami kahit maliit lang yung bahay. So ngayon, since maliit lang siya, so ginawa ko po na style loft bed yung bahay. Pero si mother ko, ayaw niya kasi ng may hagdanan. So sabi ko, maglagay na lang tayo ng bed sa baba. And kung halimbawa may mga bisita tayo, since marami tayong mga friends na pwedeng pumunta or pwedeng mag-visit, so gumawa ako ng loft bed. Then sabi ko, pag nagawa tayo ng bahay, huwag na lang tayo maglagay ng partition. Kasi mas nafe-feel ko na mas safe tayo at the same time, mas malaki yung magiging space natin. I drew inspiration for my home's design purely from my vision. So, parang ang nangyari nun is kung ano yung nasa isip ko, so siya kung gagawin. Parang nag-experiment lang. So, wala talaga ako yung sabihin mo na naka-draw or naka-plot na dyan. Basta parang kung ano lang yung nasa isip ko. Pero syempre, nag-search din naman ako. Like for example, sa Homebodies. Tapos, meron din kasi mga YouTube channel. Like yung OG. Actually, dun sa OG, nakita ko kasi ang daming mga kakaibang mga styles. So sabi ko, parang gusto ko rin mag-come up sa ganong klase ng design. Pero gusto ko on my own version. So parang kung ano yung nasa isip ko, so gagawin ko siya. Ang lot size po ng property namin is 48 square meter and then the floor area is 42 square meter. Ito po ang aming bahay. So unang-una po makikita nyo yung outdoor dining
wherein magkakasya po yung 3 or 4 na katao. So mapapansin nyo, meron din po tayong 2 pintuan. Una is yung main door, tapos yung pangalawa is yung door going to kitchen. Pagpasok po natin ng main door, unang-unang makikita natin is yung living area. So sa living area, meron po tayong center table na galing pa sa IKEA. At the same time, meron din po akong customized na sofa na made from rattan. So mapapansin nyo din sa bahay namin, naglagay po ako ng maraming window. Actually, itong window na to is like French window type. So naglagay ako niyan para for natural lights. At the same time, mas minimize natin yung paggamit ng ilaw or yung electric lights. And then after that, meron po tayong full-size na bed na kung saan yun po yung request ng mother ko. So ayaw niya kasi nang aakyat pa sa taas, so ginawa ko to para maging pahingahan niya or higaan niya. Sa bed area, mapapansin niyo po yung wall accent na made from bamboo. Pero sa kabilang side, para naman hindi siya magmukhang plain, naglagay po ako ng wall frame na made from synthetic rattan. So mapapansin nyo, dahil low bed siya, kailangan natin i-maximize yung area. So naglagay po tayo ng walk-in closet at saka nung toilet and bath. Sa walk-in closet, mapapansin mo, maliit lang siya. Pero sabi ko nga, parang in adjacent naman po dun sa toilet and bath, yun na yung magiging bihisan natin. Sa toilet and bath naman po tayo. So dati kasi, meron akong napuntahan na resort, na-amaze ako dun sa toilet nila kasi may mga pebbles, may mga bato-bato. So sabi ko, parang pag nagkaroon siguro ako ng sariling bahay, gusto kong magkaroon din ng ganun yung toilet ko. So tinry ko, and then okay naman siya, maganda naman yung kinalabasan. May mga pros and cons lang talaga. Like for example, every week talaga kailangan mo siyang linisin kasi yung residue ng mga shampoo, sabon, nai-stack siya mismo dun sa bato. So kailangan mo pa rin siya na linisin palagi. Sa loft bed naman po, siguro ang capacity niya nasa 4 to 5 person din naman. So makikita po natin sa loft bedroom is yung rattan or yung synthetic rattan. So nung una, I have 2 options. One is sawali, tapos pangalawa itong synthetic rattan. Mas expensive lang talaga yung synthetic rattan. Pero sabi ko nga, for long-term use, mas okay na siguro na gamitin ko yung synthetic rattan. At saka, mas malapit kasi siya sa tulugan. So, may tendency kasi pagka ang ginamit ko yung sawali, magkakaroon ng bukbok. So, mas prefer ko na lang na gamitin yung synthetic na rattan. And then, naglagay din po ako ng abacaro para lang sa safety na rin ng mga matutulog sa taas. Move naman po tayo sa aking indoor dining area. So sa indoor dining area po ay may capacity to na 2 persons only. Since mas madalas naman na solo ako, so ginagamit ko itong indoor dining area. So sa kitchen, ganito po yung vibe na gusto ko. Maliwanag, maaliwalas tignan, tapos gusto kasi white or mas lighter yung color. Mapapansin kasi natin sa kitchen, andyan yung food, andyan yung possible na magkaroon ng food contamination. So pag light or white kasi yung ginamit natin, mas makikita agad natin yung dirt. Kaysa kung gagamit tayo ng mga black color or kaya mga dark shade ng mga tiles, so wala tayong choice kundi maglinis palagi. So kung mapapansin nyo kung bakit naglagay ako ng door going to kitchen to my outdoor dining, para at least hindi na maabala yung naandito sa bed or nagpapahinga sa bed, and at the same time for safety purposes na rin. Kasi hindi natin masasabi, di ba, pag may mga fire or cause of fire, so mas madali tayo makakapag-exit. Ang ginamit kong door is a barn door. So, maliban sa matibay na, so aesthetic na rin. Sabi ko kasi, pag nag-transfer ako sa province, gusto kong i-adapt yung kung ano yung meron sa kanila. So, dun sa labas pa lang, sabi ko, gusto ko yung style na bahay kubo. Pero dito kasi, ang available lang kasi yung kugon. Pero actually, first choice ko yung kugon kasi mas maninipis siya. So, pag inilagay mo kasi siya, mas malambot siyang tingnan sa mata.
compared dun sa mas malalapad na dahon. So sabi ko, ganun yung gagawin ko sa labas. Bare type, yung as in simple lang, ganyan lang. Kung ano yung makikita mo, yun na yun. Walang pintura, walang kung ano mang something. Pero ang gusto kong mangyari kasi yung loob. Yung loob yung gusto kong i-prioritize na sana mas maganda siya, mas ma-appreciate ng ibang tao. So ngayon, nagka-map ako dun sa paglalagay ng bamboo kasi marami nung dito. Actually, marami sa Zambales ng mga boho kung tawagin. So sabi ko, bakit hindi kaya boho yung gamitin ko instead na yung wall cladding na PVC? So sabi ko, try lang, wala namang sigurong masama. So yun yung ginamit ko as my wall accent. Tapos, ito namang sa may loft bed ko, ang ginamit ko dyan is yung abaca rope. Parang ang OA naman kung lalagyan ko siya ng glass or lalagyan ko ng grills na bakal. So parang hindi siya magmamatch dun sa gusto kong mangyari. So nag-isip ako ng something na native. So nung naghanap ako, actually sa online ko lang din siya nakita, meron abaca rope na which is mas malaki siya compared dun sa mga ordinaryong abaca. Kaya yun yung ginamit ko. Etong bed ko, actually pina-customize ko siya. So, yari siya sa acacia. Sabi kasi nila, mas matibay daw kung gagamitin ko yung mahogany. Kaso kasi, ang ayaw ko lang kasi, color red siya. So, yung color red kasi, pag tinignan mo kasi dito, parang hindi siya magmamatch dun sa color ng bamboo. So, nag-isip ako ng ano bang kahoy yung pwedeng gamitin. Nagkamap ako dito sa acacia na magmamatch dun sa gusto kong mangyari. Tapos, etong flooring ko, gumamit ako ng porcelain na binili ko naman sa Wilcon. Ayan, drastic yung eksena. Kasi very limited na lang yung item. Ngayon, kailangan kong maghanap ng alternative. Kaso talagang hindi ko makita na ma-achieve ko yung gusto ko kung hindi yung isang mismong iyon na kulay. Mostly yung mga furnitures na makikita nyo din sa bahay ko, like for example, yung side table ko, yung center table, galing yun sa IKEA. Etong property na to, including lahat ng nakikita nyo sa buong bahay, ay inabot siguro ng more or less 1.4 million. I believe the uniqueness of my property lies in its personalized approach. Built with a rigid plan, but a true combination of vision, creativity, and adaptability. Kasi nung ginawa ko tong bahay na to, parang nasa isip ko lang siya, nasa imagination ko. So parang hindi ako na-hesitate na gawin to kahit alam ko na hindi ko alam kung anong itsura niya. Pero ginawa ko pa rin. Nag-take ako ng risk. Kumbaga, kung hindi siya magiging maganda, kailangan kong mag-isip ng alternative para mas mukha siyang kaaya-aya. So, mga challenges, well, actually marami sila. So, unang-una doon is yung mga materyales. Kasi pag nagpagawa ka ng bahay, una kasi magka-canvas ka muna eh. Hindi ka basta-basta bibili eh. Pero since hindi naman talaga ako literal na taga rito, so, humingi ako ng advice dun sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko, kung saan ba mas makakamura. So, sinunod ko naman sila bilang sila yung taga rito. During the process, ako na mismo yung bumibili ng mga materyales. Nagkaroon ako ng 3 options. 3 hardware yung pinupuntahan ko. And then, pag namimili ako, kalimitan na ginagamit ko, bike lang. So, maliban for my health purposes, kumbaga, mas makakatipid ako kasi hindi naman ganun kalayo yung mga hardware. Pangalawa na challenge sa akin is yung weather. Kasi nag-start ako July. So, during that season kasi talagang tag-ulan. And then lastly, syempre, yung financial. So, pero sa akin kasi, pagka kasi nagpagawa ka ng bahay, huwag mong titipidin. Kasi mas mapapamahal ka, mas mapapagastos ka kung bibili ka ng mamurahin. Tapos, madali lang din naman siyang masira. Ganun din, gagastos ka ng labor cost, gagastos ka ng materyales. At the same time, yung time mo, imbis na dapat ilalaan mo na lang sa ibang bagay, doon na lang din napunta. So, costly pa rin siya. What I've learned from this experience is yung patience, yung creativity, and then yung flexibility ay crucial. And then, maipalabas mo yung simple, pero maganda yung resulta.
For those who are planning or magkaroon ng dream house, siguro ang advice ko lang is to follow their instinct. Be resourceful and don't be afraid to improvise and adjust because the result will always be worth the journey. Minsan kasi yung iba kasi parang iniisip din siguro nila yung budget na gagamitin nila. Pero ang pera kasi kaya pa rin namang kitain yan eh. Pero yung makita mo yung resulta ng ginawa mo, yung bahay na pinapangarap mo, parang worth it. Isa sa pinakamahalaga, pinaka-special sa buhay ko is yung mother ko. So lahat ng magandang buhay, lahat ng masaya na experience is ipapadama ko sa kanya. At yon ay isang makapagawa ako ng bahay na maganda, hindi man ganun kalaki, pero masasabi kong maganda para sa kanya. So ma-experience niya na matutulog siya ng malambot ang higaan, maliwanag ang loob ng bahay, malamig. Yung kumbaga hindi na siya mahihirapan na kumilos kasi lahat na andyan na. So sabi ko, kung halimbawa na magkaroon ako ng magandang kita, ipaparamdam ko sa mother ko yung pagmamahal at yung bagay na hindi niya na-experience before. Kaya yun po, tutulong-tulong kami ng mga kapatid ko para ipadama sa mother ko yung makarating siya sa ibang lugar. Tapos, etong bahay na to, para sa kanya, para sa mother at father ko. Feeling fulfilled kasi, kumbaga parang sabi nga kasi natin, bakit pa bukas kung pwede naman ngayon? Nangyari na to, nakaka-overwhelm, sobrang happy ako, tapos parang hindi ko naman wala na akong hihilingin, pero sabi nga natin, God will provide lahat po ng nais natin sa buhay. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.